Sa isang maliit na bayan na dinaraanan araw-araw ng mga taong may sari-saring dalang bigat sa buhay, may isang lumang simbahan na tila saksi na sa lahat ng dasal, luha at pag-asang iniwan ng mga deboto sa loob ng maraming taon. Sa harap nito, palaging may mga nagtitinda ng kandila, rosaryo, dasal booklet at sampagita. Sa umaga, maririnig ang mahinang tawag ng mga tindera. Sa tanghali, mararamdaman ng init ng semento at alikabok. Sa gabi, kapag sarado na ang malaking pinto ng simbahan, tanging ang mahinang ilaw sa gilid at amoy ng natuyong bulaklak ang naiiwan. Doon madalas maupo si Lorna, isang simpleng dalagang tindera ng sampagita. Hindi siya mayaman, hindi siya sikat, at hindi rin siya sanay lumaban sa mga taong nang mamaliit sa kanya. Ang tanging dala niya araw-araw ay isang bilao ng bulaklak, kaunting pag-asa at malaking pangamba para sa kanyang inang may sakit. Sa mata ng marami, isa lamang siyang mahirap na tindera na madaling lampasan at kalimutan. Gulit, lingid sa kanilang kaalaman, ang pusong tahimik niyang itinatago ay may kabutihang kayang gumising ng isang matagal nang natutulog na hiwaga. Sa likod ng lumang simbahan, malapit sa isang pader na may lumot at bitak, may maliit na punong sampagita na halos patay na. Matagal na itong hindi napapansin. Inaapakan ng mga nagmamadali, natatabunan ng basura, at nadaraanan ng mga taong hindi marunong tumingin sa mga bagay na mahina at nalilimutan. Ngulit, sa ugat ng punong iyon, may natutulog na diwata, si Amaris, tagabantay ng mababangong bulaklak. Nang hina ang kanyang kapangyarihan dahil nakalimutan na ng mga tao ang tunay na halaga ng pag-aalaga. At sa mahabang panahon, naghihintay siya ng isang taong kahit walang-wala sa buhay ay marunong pa ring magbigay. Madilim pa ang paligid nang magising si Lorna sa mahinang ubo ng kanyang ina. Mula sa lumang papag na gawa ng kawayan, agad siyang bumangon at lumapit kay Aling Merced, ang kanyang inang ilang buwan nang dinaraanan ng sakit. Manipis ang kumot ng matanda at kahit malamig ang madaling araw, pawis na pawis ito. "Inay, inom po muna kayo ng tubig," mahinang sabi ni Lorna habang inaalayayan ang ina. Pilit ngumiti si Aling Merced, ngunit halata sa nanginginig nitong labi ang pagod. "Anak, wag mo na akong masyadang intindihin. Mas kailangan mong magpahinga," sambit nito ng paos. Nakapagat-labi si Lorna. Paano siya magpapahinga kung wala pa silang pambili ng gamot? Paano siya matutulog ng mahimbing kung araw-araw niyang nakikitang unti-unting nanghihina ang taning pamilya niya? Sa maliit nilang kusina, kinuha ni Lorna ang bilao ng sampagita. Ang iba ay sariwa pa, ngunit karamihan ay nagsisimula ng malanta. Hindi niya kasalanan kung lanta ang bulaklak, pero siya pa rin ang pinagtatawanan sa harap niyang simbahan. Habang tinatalian niya ang mga munting puting bulaklak, tahimik siyang nagdasal. "Panginoon, kahit ngayong araw lang, sana may bumili, kahit sapat lang para sa gamot ni inay." Pinahid niya ang luha bago ito patulo sa sampagita. Ayaw niyang mabasa ang paninda dahil baka lalo itong pumangit. Pagdating niya sa harap ng simbahan, abala na ang ibang tindera. Ang si Aling Celia, ang pinakamaingay sa kanila, ay agad niyang nakita at napangisi. "Ayan na si Lorna Lanta," kantiyaw nito. "Baka naman pati kaluluwa ng bulaklak mo patay na." Nagtawanan ng ilang tindera. Yumuko si Lorna. Mahigpit na hawak ang bilao. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na hindi niya ginustong maging mahirap, ngunit pinili niyang manahimik. Umupo siya sa gilid ng lumang pader, malapit sa daanan ng mga deboto, at mahinang tumawag, "Sampagita ko diyan, sampagita po." Lumipas ang umaga. May ilang bumili, ngunit barya lang ang kinita niya. Nang tanghali na, dumaan isang batang lalaki na marumi ang damit at gutom na gutom ang tingin. Tinitigan nito ang tinapay ng isang deboto, ngunit walang lakas ng loob humingi. Napansin ito ni Lorna. Wala pa siyang sapat na kita, ngunit kinuha niya ang isa sa 2 pandesal na baon niya. "Heto," sabi niya ng may mahinang iti. "Kain ka muna."
Nagulat ang bata. Ate, sapo ito ba? Tanong nito. Oo, pero mas kailangan mo, sabi ni Lorna. Hindi alam nung batang iyon na iyon na ang natitirang pandesal lamang ang kakainin ni Lorna buong araw. Pagsapit ng hapon, halos wala pa ring nabebenta. Ang mga sampagita sa bilao niya ay tuluyan ng yumuko, parang sumuko na rin sa init at alikabok. Umuwi si Lorna na mabigat ang dibdib. Sa kanyang bulsa, kulang pa rin ang pera para sa gamot ng ina. Habang naglalakad siya pa uwi, nadaanan niya ang isang lumang pader na natatakpan ng lumot. Sa gilid nito, may maliit na punong sampagita. Payat, tuyo, at halos wala ng dahon. Hindi niya alam kung bakit siya tumigil. Tinitigan niya ito ng matagal at para bang nakita niya ang sarili. Maliit, pagod, at tila walang pumapansin. Kawawa ka naman, bulong ni Lorna. May maliit na poso sa kabilang kanto. Kahit masakit ang paa at kumakalam ang sikmura, kumuha siya ng tubig gamit ang lumang lata na nakita sa tabi. Dahan-dahan niyang diniligan ang tuyong lupa sa paligid ng halaman. Pasensya ka na, ito lang ang kaya kong ibigay, sabi niya. Hindi kumilos ang halaman. Walang himala, walang kakaibang liwanag. Ngunit nang umalis si Lorna, may umihip na banayad na hangin. At sa pinakadulong sanga ng sampagita, isang munting usbong ang marahang gumalaw. Kinabukasan habang papunta sa simbahan, binalikan ni Lorna ang maliit na punong sampagita. Dala niya ang isang bote ng tubig na dapat sana'y iinumin niya habang nagtitinda. Ngulit imbes na inumin ito, ibinuhos niya ang kalahati sa tuyong lupa sa paligid ng halaman. Hati tayo, mahinang sabi niya, habang nakaluhod. Kailangan din kitang mabuhay. Wala siyang narinig na sagot. Ngunit may kakaibang lamig na dumaan sa kanyang pingis na para bang humaplos sa kanya ng marahan. Sa loob ng araw na iyon, ganun pa rin ang pakikitungo ng mundo sa kanya. May mga debotong tumitingin lamang at umaalis. May mga tindera pa ring nagbubulungan kapag nakikita ang kanyang bilao. Ang aling Celia na tila hindi nauubusan ng lait ay muling lumapit sa kanya habang nakangisi. Lorna, baka kailangan mo ng lagyan ng pabango yung tinda mo. Hindi na sampagita ang amoy, parang tuyong damo na, sabi nito nang may halakhak. Pilit nang ngumiti si Lorna, kahit ramdam niyang parang tinusok ang dibdib niya. Pasensya na po, Aling Celia. Ito lang po ang kaya ko. Tugon niya ng mahina. Pag-uwi niya kinagabihan, binalikan niya muli ang halaman. Tinanggal niya ang ilang tuyong dahon sa paligid nito at maingat na inayos ang lupa gamit ang kanyang mga daliri. Alam mo, bulong niya sa maliit na puno. Kung marunong ka lang magsalita, siguro maiintindihan mo ako. Pareho tayong pinapabayaan. Pareho tayong parang walang halaga sa paningin ng iba. Napangiti siya ng malungkot. Pero wag tayong susuko. Baka may araw ding may mamulaklak sa atin. Sa ikatlong araw, halos walang benta si Lorna. Gutom na gutom siya. Ngunit mas pinili niyang iuwi ang natitirang pera para sa gamot ng ina. Sa daan pa uwi, nang makita niya ang halaman, napansin niyang medyo tuwid na ang dati nitong nakayukong sanga. Hindi iyon malaking pagbabago, ngunit sa puso ni Lorna, parang may maliit na ilaw na nabuhay. Ay, lumalaban ka, sabi niya ng may ngiting bahagya. Sige, lalaban din ako. Dinala niya muli ang tubig mula sa poso at diniligan ng ugat. Sa ikalimang araw, may nakita siyang maliit na usbong. Napahawak siya sa dibdib at halos maiyak sa tuwa. Buhay ka nga, bulong niya. Pag-uwi niya, kinuwento niya iyon kay Aling Merced habang pinapakain niya ito ng lugaw. Inay, may inaalagaan po akong sampagita sa tabi ng lumong pader. Akala ko patay na pero may usbong na po. Ngumiti ang ina kahit mahina ang katawan. Ganyan ang buhay, anak, sabi nito. Minsan akala ng lahat wala ng pag-asa. Pero kapag may nagtiyagang mag-alaga, may tutubo pa rin. Sa ikapitong gabi, pagod na pagod si Lorna. Mabigat ang bilaon niya.
Hindi dahil marami pa itong laman, kundi dahil mabigat ang kabiduan. Halos wala siyang iuwi. Ngunit bago umuwi, dinalaw pa rin niya ang maliit na halaman. Pagdating niya sa lumang pader, napahanto siya. Ang dating tuyong puno ay puno na ng mapuputing bulaklak. Ang bawat talupod ay tila may munting liwanag sa loob, parang sigag mong buwan na nakulong sa bango. Kumalat sa hangin ng halimuyag na hindi niya pa ang naaamoy kailanman, banayad, malinis at nakakapagpagaan ng loob. Biglang umihip ang malamig na hangin. Ang mga bulaklak ay gumalaw kahit walang malakas na simoy. Mula sa gitna ng puno, may liwanag na unti-unting lumawak. Napaatras si Lorna, yakap-yakap ang bilao. Mula sa liwanag ay lumitaw ang isang babae na may mahabang itim na buhok, maputing kasuotang kumikislap at matang tila puno ng lungkot at kabutihan. Lorna, wika ito sa tinig na parang awit ng hangin. Nanginginig ang boses ni Lorna nang magtanong siya. Sino po kayo? Ngumiki ang babae. Ako si Amaris, tagabantay ng mababangong bulaklak. At 7 araw mo akong inaalagaan kahit wala kang hinihinging kapalit. Nanlambot ang tuhod ni Lorna at napaluhod siya sa lupa. Hindi niya alam kung dapat ba siyang tumakbo, umiyak o magdasal. Sa harap niya ay isang diwata, maliwanag at marilag, ngunit hindi nakakatakot ang presensya nito. Para itong ina na matagal nang naghihintay na may makapansin sa kanya. Diwata po kayo? Tanong ni Lorna, nanginginig ang tinig. Opo, sagot ni Amaris nang malumanay. Ngulit huwag kang matakot. Hindi ako lumitaw para saktan ka. Lumitaw ako para magpasalamat. Wala po akong ginawa, nahihiyang sabi ni Lorna habang pinupunasan ng luha. Diniligan ko lang po kayo. Lumapit si Amaris at marahang hinawakan ang balikat niya. Sa pagdampi ng kamay ng diwata, parang nawala sandali ang pagod sa katawan ni Lorna. Sa taong maraming sobra, maliit lang ang isang basong tubig. Pero sa taong nauuhaw, ang paghahati ng tubig ay kabutihang hindi kayang tumbasan ng ginto. Nakita ko ang gutom mo, Lorna. Nakita ko ang luha mo. Nakita ko ang paraan ng pagtulong mo kahit ikaw mismo ay nangangailangan. Napaiyak si Lorna. Sa dami ng araw na pinilit niyang maging matatag, ngayon lamang may nakita sa bigat na dinadala niya. Gusto ko lang pong mabuhay si inay. Gusto ko lang pong may pambili kami ng gamot. Hindi ko naman po gustong yumaman ng sobra. Gusto ko lang pong hindi na matakot araw-araw. Tumingin si Amaris sa kanya ng may awa. Kaya ka nararapat tumanggap ng biyaya dahil hindi kayamanan ang una mong hinihiling, kundi ginhawa para sa mahal mo sa buhay. Mula sa liwanag sa paligid ng punong sampagita, lumitaw ang isang maliit na paso. Sa loob nito ay may halamang sampagita na may 3 bulaklak na kumikislap parang bituin. Dahan-bahang iniabot ito ni Amaris kay Lorna. Ito ang mahiwagang sampagita, paliwanag ng diwata. Hindi ito malalanta hanggat malinis ang iyong hangarin. Tuwing gagamitin mo ang unang bulaklak nito sa paggawa ng kwintas, ang lahat ng sampagita sa iyong bilao ay magiging sariwa, mabango at makapagbibigay ng ginhawa sa pusong nalulungkot. Naninginig ang kamay ni Lorna nang tanggapin ang paso. Para po talaga sa akin ito? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Oo, sagot ni Amaris, ngunit may pangako kang dapat tuparin. Huwag mong gagamitin ang biyayang ito sa panlalamang. Huwag mong kakalimutan ang mahihirap kapag ikaw ay umangat. Ang mahika ay tulong lamang, hindi kapalit ng sipag at kabutihan. Kapag naging sakim ka, matutuyo ang halaman at mawawala ang bango nito. Mahigpit na iniyakap ni Lorna ang paso. Ipinapangako ko po, sabi niya. Kung sakaling umangat kami ni inay, tutulungan ko rin po ang iba. Hindi ko po kakalimutan ang pakiramdam ng gutom, ng panlalait at ng pag-uwi ng walang dala. Ngumiti si Amaris, mulit may babala pa rin ang kanyang mga mata. Maraming taong mabait habang mahirap pa, ngulit kapag dumating ang pera, minsan nakakalimot ang puso.
Sana Lorna, manatili kang ikaw. Pag-uwi ni Lorna, tulog na si Aling Merced. Maingat niyang inilagay ang paso sa tabi ng bintana kung saan tumatama ang liwanag ng buwan. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang mga bulaklak ay hindi natutuyo, hindi nalalanta at tila humihinga kasabay ng gabi. Humiga si Lorna sa tabi ng kanyang ina, ngulit hindi agad siya nakatulog. Paulit-ulit niyang inalala ang mukha ni Amaris, ang liwanag ng lumang pader at ang pangakong binitawan niya. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, dumating ang bukas sa isip niya na hindi puro takot, kundi may kasamang pag-asa. Maaba pa lamang ay gising na si Lorna. Dahan-dahan siyang lumapit sa mahiwagang paso na nasa tabi ng bintana. May kaba sa dibdib niya habang tinitingnan ang 3 bulaklak. Baka mawala ang kislap kapag hinawakan niya. Baka matuyo. Baka panaginip lang ang lahat. Ngulit nang pitasin niya ang unang bulaklak, nanatili itong sariwa sa kanyang palad, malamig at mabango. "Tulungan mo po ako," bulong niya. Hindi alam kung ang kausap ba niya ay ang halaman, si Amaris, o ang Diyos na matagal na niyang dinadasalan. Itinali niya ang mahiwagang bulaklak sa gitna ng unang kwintas. Sa sandaling maisara niya ang buhol, kumalat ang bango sa buong maliit nilang silid. Hindi iyon ordinaryong halimuyak. Para itong amoy ng bagong umagang walang takot. Amoy ng dasal na sinagot matapos ang mahabang paghihintay. Amoy ng yakap ng mahal sa buhay. Nagising si Aling Merced at napalingon. "Anak," sambit nito ng mahina. "Ang bango, parang gumaan ang dibdib ko." Napaluhod si Lorna sa tabi ng ina. "Masama po ba ang pakiramdam ninyo?" tanong niya, kinakabahan. Umiling ang matanda. "Hindi. Sa unang pagkakataon, parang nakahinga ako ng maluwag." Pagdating ni Lorna sa simbahan, agad napalingon ang mga tao. Ang bilaw niya na dati halos hindi pinapansin ay tila may sariling buhay. Ang mga sampagita ay sariwa, maputi at napakabango. Lumapit si Aling Celia at naniningkit ang mga mata. "Aba, saan ka kumuha ng ganyang bulaklak?" tanong nito ng may hinala. "Sa dati rin po," sagot ni Lorna, maingat na hindi ibunyag ang lihim. "Inalagaan ko lang po ng mabuti." Napairap si Aling Celia. Tingnan natin kung tatagal yan." Isang matandang dibota ang unang lumapit. Nakasuot ito ng itim at may hawak na rosaryo. "Hija, sa iyo ba galing ang napakabangong sampagita?" tanong nito. "Opo," nahihiyang sagot ni Lorna. Kumuha ang matanda ng isang kwintas at inilapit sa ilong. Bigla itong natahimik. Unti-unting namumuo ang luha sa mga mata nito. "Ganito ang amoy ng sampagitang ibinibigay sa akin ng asawa ko noong nanliligaw pa siya. 15 taon na siyang wala. Pero ngayon, parang naramdaman kong hindi niya ako iniwan." Hindi alam ni Lorna ang sasabihin. "Pasensya na po kung napaiyak kayo," mahinang sambit niya. Umiling ang matanda. "Hindi, Hija. Salamat. Bigyan mo ako ng 5. Pagkatapos noon, sunod-sunod na ang bumili. May estudyanteng pagod sa pagsusulit na napangiti matapos maamoy ang sampamita. May jeepney driver na mainit ang ulo na biglang humahanon nang magsabit ng kwintas sa salamin ng jeep. May inang umiiyak dahil sa anak na may sakit at matapos bumili, sinabi nitong parang may lamig na kamay na humaplos sa puso niya. Bago pa magtanghali, ubos na ang paninda ni Lorna. Nakatayo siya sa gilid ng simbahan, hawak ang walang lamang bilaw habang halos hindi makapaniwala sa nangyari. Pumasok siya sa loob ng simbahan bago umuwi. Lumuhod siya sa pinakahuling upuan at tahimik na umiyak. Hindi niya hiniling na maging yumaman agad. Hindi niya hiniling na maging sikat. Ang taning sambit niya ay, "Salamat po. Pangako, hindi ko sasayangin." Pagkatapos, bumili siya ng gamot para kay Aling Merced, bigas, konting isda at prutas na matagal nang hindi natitikman ng ina.
Nang inabot niya yon sa bahay, napaiyak si Aling Merced. "Anak, paano?" tanong nito. Lumuhod si Lorna at yumakap ang ina. "May biyaya po, inay. Hindi ko pa po maipaliwanag lahat, pero pangako po, hindi ako gagawa ng masama." Lumipas ang mga linggo at patuloy na dumami ang bumibili kay Lorna. Hindi na siya nakaupo sa pinakasulok na tila iniiwasan ng lahat. Ngayon, may mga debotong sadyang hinahanap siya bago pumasok sa simbahan. "Nasaan ang dalagang may mabangong sampagita?" tanong nila. "Yung sampagitang nakakagaan ng loob." Tuwing naririnig ito ni Lorna, nahihiya siya at napapatingin sa bilaw. Alam niyang hindi sa kanya nagmula ang buong hiwaga. Ipinahiram lamang ito sa kanya, kaya lalo siyang naging maingat. Kahit dumami ang bumibili, hindi niya tinataasan ng sobra ang presyo. Kapag may matandang walang pera ngunit gustong mag-alay, binibigyan niya ito ng libre. Kapag may batang umiiyak dahil namatay ang pangmagulang at gusto lamang maglagay ng sampagita sa puntod, pinipili pa niya ang pinakamaganda. Isang araw, nakita iyon ni Aling Celia. "Lorna, hindi kaya yaman kung lagi kang nagbibigay?" sabi nito nang may halong inis. Ngumiti si Lorna ng banuyat. Baka po hindi lang pera ang sukatan ng yaman, Aling Celia. Hindi nakasagot ang matanda. Sa unang pagkakataon, siya ang napayoko. Dahil sa tuloy-tuloy na benta, nakapagpagawa si Lorna ng maliit na pwesto sa gilid ng simbahan. Isang mesa lamang ito. May simpleng tolda at kahoy na karatulang nakasulat. Sampagita ni Lorna. Para sa iba, maliit lang yon. Para kay Lorna, parang malaking tindahan na. Noong unang araw ng kanyang pwesto, isinama niya si Aling Merced. Mahina pa rin ang katawan ng ina, ngunit mas maaliwalas na ang mukha nito dahil sa gamot at maayos na pagkain. "Dito po ako nagsimula, inay," sabi ni Lorna habang inaayos ang bilao. Hinawakan ng ina ang kamay niya. "Hindi pa ito ang dulo, anak. Simula pa lang ito." Sa gabing iyon, muling nagpakita si Amari sa tabi ng mahiwagang paso. Ang liwanag nito ay banayad at ang mga mata ay tila natutuwa. "Nakita ko ang ginawa mo sa matandang walang pambayad," sabi ng diwata. Napayuko si Lorna. "Naalala ko po kasi ang sarili ko. Maraming beses ko ring gustong bumili ng kailangan namin pero kulang ang pera." Tumango si Amaris. "Kaya lalo pang lumalakas ang bango. Ang kabutihang hindi ipinagyayabang ay nagiging halimuyak na hindi kayang gayahin." Isang hapon, may lumapit kay Lorna na lalaking maayos manamit. Nagpakilala itong si Rafael Montejo, isang maliit na negosyante na gumagawa ng natural perfume oils, sabon at kandila. Matagal na ron itong napapansin ang kakaibang bango ng sampagita ni Lorna. "Hindi ako nandito para nakawin ang sikreto mo," sabi ni Rafael nang mapansing nag-aalinlangan si Lorna. "Gusto kong mag-alok ng tulong. Maaari nating gawing legal na produkto ang bango ng sampagita mo. Perfume oil, sabon, kandila. Pero ikaw ang masusunod." Tumingin si Lorna sa kanyang bilao. Naalala niya ang pangako kay Amaris. "Kung gagawin natin ito," maingat niyang sabi, "ayoko ng pandaraya, ayoko ng murang pasahod, ayoko ng produktong makakasama sa tao. At kung kikita ito, gusto kong may matulungan tayong mahihirap." Napangiti si Rafael, tila humanga. "Yan ang pinakamagandang kondisyon na narinig ko mula sa isang nagsisimula pa lang." Sa araw na iyon, nagsimula ang bagong yugto sa buhay ni Lorna. Isang yugto na hindi na lamang tungkol sa pagtitinda ng sampagita, kundi sa pagbuo ng kabuhayan na maaaring magbago ng buhay ng marami. Hindi naging madali ang pagsisimula ni Lorna sa paggawa ng produkto. Maraming beses silang pumalpak ni Rafael. May perfume oil na sobrang tapang at nakakahilo. May sabon na hindi bumula. May kandilang mabilis matunaw. Minsan sa sobrang pagod, napaupo si Lorna sa gilid ng maliit nilang lamesa at napahawak sa ulo. "Baka hindi ko kaya," bulong niya, halos maiyak. Nang gabing iyon, nagpakita si Amaris sa kanyang panaginip. Nakatayo ang diwata sa gitna ng hardin ng sampagita at malumanay na nagsabi, "Hindi minamadali ang pamamalaklak.
Ang mahalaga, hindi ka tumitigil matuto. Mula noon, nag-aral si Lorna. Nagbasa siya ng mga libro tungkol sa natural ingredients, safety testing, tamang paghalo ng langis at simpleng pamamalakad ng negosyo. Sumali siya sa seminar kahit kinakabahan siya baka pagtawanan dahil hindi siya sanay sa mga salitang pangnegosyo. May ilang taong tumulong sa kanya. May ilan naman nang sabing, dating tindera lang yan. Anong alam niyan sa paggawa ng pabango? Nasasaktan si Lorna sa ganitong namasalita, ngunit hindi na niya hinayaang pahinain siya nito. Tuwing nakakarinig siya ng pangmamaliit, naaalala niya ang tuyong sampagita na muling mamulaklak. Malipas ang 1 taon, nabuksan ni Lorna ang maliit na flower shop na pinangalanan niyang Amaris Flowers. Hindi alam ng karamihan kung bakit iyon ang pangalan. Akala nila maganda lang pakinggan. Para kay Lorna, iyon ang kanyang paraan ng pagpapasalamat sa diwata na nagbigay sa kanya ng simula. Hindi kalakihan ng shop, ngunit malinis, maliwalas at puno ng bango. May mga sariwang sampagita, rosas, ilang-ilang, gumamela at mga dahong ornamental. Sa isang gilid, nakalagay ang handmade soaps, kandila at maliliit na bote ng perfume oil. Noong araw ng pagbubukas, si Aling Merced ang unang pumasok. Mas malakas na ito kaysa dati, bagamat kailangan pa rin ng gamot at pahinga. Hinawakan nito ang kamay ni Lorna at pinisil ng mahigpit. Anak, sabi nito habang nangingilid ang luha. Noon, pinapanood kitang umuuwi na halos walang benta. Ngayon, may sarili ka ng tindahan. Yumakap si Lorna sa ina. Para po sa atin ito, inay, at para sa lahat ng taong katulad natin. Hindi kinalimutan ni Lorna ang mga dating tindera sa simbahan. Inalok niya ang ilan na magtrabaho sa shop o maging supplier ng sariwang bulaklak. May tumanggap, may tumanggi dahil sa inggit. Isang hapon, dumating si Aling Celia sa shop. Wala na ang dati nitong tapang, namamaga ang mata at nanginginig ang kamay. Lorna, mahina nitong sabi, may sakit ang apo ko, kailangan ko ng trabaho, kahit tagalinis lang. Tahimik si Lorna. Sa isang iglap, bumalik sa alaala niya ang mga panlalait. Ngunit nakita niya sa mukha ni Aling Celia ang takot na minsan ay nakita rin niya sa sariling mukha. Hindi po tagalinis lang, malumanay na sabi ni Lorna. Kung gusto ninyo, tuturuan ko po kayong gumawa ng flower arrangements. Napatingin si Aling Celia sa kanya, tila hindi makapaniwala. Kahit pagkatapos ng lahat ng sinabi ko sa'yo? Tanong nito, basag ang boses. Napangiti si Lorna ng malungkot. Masakit po ang mga sinabi ninyo, pero mas masakit sigurong may apo kang may sakit at wala kang pupuntahan. Napaiyak si Aling Celia at napayuko. Sa gabing iyon, muling bumango ng mas matamis ang mahiwagang sampaita sa tabi ng bintana. Lumago ang Amaris Flower sa paraang hindi na inaasahan ni Lorna. Mula sa maliit na shop malapit sa simbahan, nagkaroon siya ng pangalawang pwesto. Pagkatapos ay pangatlo. Ang mga produktong gawa nila, sampagita perfume oil, mabangong kandila, sabon at flower arrangements ay nagsimulang hanapin sa mga bazar, gift shop at online orders. Ngulit ang pinakamahalaga kay Lorna ay hindi ang dami ng benta, kundi ang dami ng taong nabibigyan ng trabaho. Karamihan sa kinukuha niyang empleyado ay mga byuda, solo parent, kabataang hindi nakapag-aral at dating tindera sa kalsada. Dito niya itinatag ang programang Bulaklak para sa Buhay. Sa maliit na training room sa likod ng shop, tinuturuan niya ang mga tao kung paano gumawa ng kuntis, bouquet, sabon, kandila at natural perfume oil. Ngunit higit pa roon, tinuturuan niya sila ng simpleng pagpepresyo, pag-iipon, pagharap sa customer at pagbasa ng kontrata. Hindi sapat na marunong tayong gumawa, sabi ni Lorna sa unang batch ng trainees. Kailangan marunong din tayong protektahan ng pinaghirapan natin. Ayokong may manlamang sa inyo gaya ng panlalamang ng mundo sa atin.
Isa sa mga unang natulungan niya ay si Mira, isang batang dating namamalimos sa labas ng simbahan. Mahiyain ito at laging nakayuko. Nang unang itong turuan ni Lorna ay nanginginig ang kamay nito sa pagtali ng bulaklak. "Ate Lorna, baka masira ko po," sabi ni Mira, takot na takot. Mas okay nang masira habang nag-aaral kaysa hindi subukan. Malambing na tugon ni Lorna. Makalipas ang ilang buwan, si Mira ang pinakamagaling gumawa ng bridal bouquet sa shop. Nang unang sumahod ito ng maayos, yumakap ito kay Lorna at humagulgol. "Ngayon lang po akong nakaramdam na hindi ako basura," sabi nito. Napaiyak din si Lorna. Habang lumalaki ang negosyo, lalong gumaganda ang kalagayan ni Aling Merced. Nakapagpagamot na ito sa tamang doktor, nakakakain ng masustansya at nakapagpapahinga sa mas maayos na bahay. Ngunit kahit may pera na, pinili nilang manatiling simple. Sa sala nila, naroon pa rin ang lumang bilaw ni Lorna, nakasabit sa dingding bilang paalala. "Huwag mong alisin yan," sabi ng ina. "Yan ang saksi sa pinanggalingan mo." Ngumiti si Lorna. "Hindi ko po kalilimutan." Minsan kapag gabi at tahimik na ang bahay, tinitignan ni Lorna ang mahiwagang sampagita sa paso. Hindi na lamang 3 ang bulaklak nito, mas marami na, mas maliwanag at mas mabango. Nagpapakita si Amaris paminsan-minsan, hindi upang utusan siya, kundi upang paalalahanan. "Ang pag-angat ay may kasamang bigat," sabi ng Diwata isang gabi. Habang lumalaki ang biyaya, lumalaki rin ang mga matang nangiinggit. Hindi agad naiintindihan ni Lorna ang babala, ngilit itinago niya iyon sa puso. Sa kabilang panig ng lungsod, isang makapangyarihang babae ang matagal nang nanonood sa paglago ng Amaris Flowers. Siya si Doña Celestina Madrigal, may-ari ng isang malaking kumpanya ng mamahaling pabango. Sanay siya ang reyna ng industriya. Sanay siyang yumuyuko ang maliliit na negosyante sa kanya. Nang makita niyang maraming customer ang lumilipat sa produkto ni Lorna, napuno siya ng galit. "Isang tindera ng sampagita?" Malamig ng sabi habang tinitigtigan ang bote ng Amaris perfume oil. "Hindi ako papayag na agawan ako ng trono ng babaeng galing sa bangketa." Si Doña Celestina ay kilala sa mundo ng pabango bilang elegante, mayaman at makapangyarihan. Sa harap ng kamera, mabait siyang magsalita at palaging nakangiti. Ngunit sa likod ng saradong pinto ng kanyang opisina, malamig ang puso niya sa mga taong itinuturing niyang mas mababa. Para sa kanya, ang negosyo ay labanan kung saan dapat durugin ang kalaban bago pa ito lumaki. Hindi niya matanggap na ang pangalan ng Amaris Flowers na nagsimula lamang sa isang maliit na pwesto sa simbahan ay binabanggit na ngayon kasabay ng kanyang kumpanya. Pinatawag niya ang kanyang mga tauhan sa isang pulong. Sa gitna ng mahabang mesa, inilapag niya ang isang bote ng pabango ni Lorna. Binuksan niya ito at inamoy. Sandali siyang natahimik dahil kahit siya naramdaman ng kakaibang ginhawa sa halimuyak nito. Ngunit agad niyang pinatigas ang muka. "Hindi normal ang bango nito," sabi niya. "Alamin ninyo ang sikreto. Kung hindi natin makuha, sisirain natin." Nagkatinginan ng kanyang mga tauhan. Alam nilang kapag nagsalita si Doña Celestina, walang lugar para sa pagtutol. Nagsimula ang paninira sa maliliit na bulong-bulong. May peking customer na nagpost sa social media na nahilo raw siya sa pabango ng Amaris. May isa pang nagsabing nagka-allergy ang kapatid niya matapos gumamit ng sabon. May mga larawan ng namumulang balat, peking resibo at magkakaparehong komentong halatang ginawa upang manakot. Sa una, hindi ito pinansin ni Lorna. Alam niyang malinis ang proseso nila. Ngulit sa loob lamang ng ilang araw, lumaki ang issue. May mga customer na nagbalik ng produkto. May ilang store na pansamantalang nagtanggal ng Amaris sa shelves. "Ma'am Lorna," kinakabahang sabi ni Rafael habang hawak ang tablet, "organisado ito. Sabay-sabay ang posts. Pare-pareho ang sinasabi." Tinignan ni Lorna ang screen. Ramdam niyang nanlamig ang kanyang kamay. Hindi lamang ito reklamo, isa itong atake. "Pero wala tayong ginagawang masama," sabi ni Mira habang naningilid ang luha. "Bakit nila tayo sinisira?" Huminga ng malalim si Lorna kahit gusto na rin niyang umiyak.
Dahil minsan ang taong natatakot mawalan ng kapangyarihan handang manira ng kabuhayan ng iba. Dumating ang mga inspektor sa pangunahing paggawaan. Maayos silang sinambulong ni Lorna. Ipinakita niya ang mga permits, test results, supplier documents at production records. Ngunit habang nag-iinspeksyon, may isang inspektor na biglang nakitang kahon sa storage room. Pagbukas nito, may ilang bote ng ipinagbabawal na sangkap. Nanlaki ang mata ni Lorna. "Hindi sa amin yan," marinig niyang sabi. "Hindi namin ginagamit yan." Ngunit nakita niya sa mukha ng mga inspektor ang pagdududa. Sa likod niya, nagsimulang magbulong-bulong ang mga empleyado. Kagabihan, nagtipon ng mga manggagawa sa training room. May umiiyak, may takot, may galit. "Paano na ang pamilya ko?" tanong ng isang solo parent. "Kakakuha ko lang ng trabaho dito." Napahawak si Lorna sa dibdib. Pakiramdam niya, siya ang may kasalanan sa takot ng lahat. Tumayo siya sa harap nila kahit nanginginig ang tuhod. "Makinig kayo," pilit pinatatag ang boses niya. "Hindi ko kayo iiwan. Lalaban tayo sa malinis na paraan. Kung kailangan kong ibenta ang bahay ko para mabayaran ang sweldo ninyo habang sarado tayo, gagawin ko." Sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Doña Celestina sa kanyang marangyang opisina, hawak ang baso ng mamahaling alak. "Kumusta ang unang yugto?" tanong niya sa tauhan. "Maayos po, Doña. Natagpuan na ang itinanim na ebidensya." Ngumiti siya ng malamig. "Mabuti. Kapag bumagsak siya, bilhin ninyo ang natitirang kagamitan niya. Gusto kong mawala sa merkado ang pangalang Amaris." Hindi niya alam, sa labas ng kanyang bintana, may isang puting talupit na lumilipad sa hangin, tila nakikinig sa kanyang kasinungalingan. Hindi nakatulog si Lorna ng gabing iyon. Nakaupo siya sa tabi ng kama ni Aling Merced. Hawak ang kamay ng ina. "Anak, alam kong mabigat ang dinadala mo." Mahinang sabi ng matanda. "Pero huwag mong kakalimutan kung paano ka nagsimula. Hindi ka binigyan ng biyaya para lang bumagsak sa kasinungalingan ng iba." Napaiyak si Lorna at yumakap sa ina. "Natatakot po ako, inay. Hindi para sa sarili ko. Natatakot po ako para sa mga taong umaasa sa akin." Hinaplos ni Aling Merced ang buhok niya. "Kung totoo ang puso mo, hahanap ang katotohanan ng daan." Bago sumikat ang araw, tahimik na lumabas si Lorna at naglakad pabalik sa lumang pader sa likod ng simbahan. Matagal na siyang hindi nakakapunta roon ng mag-isa. Dati, araw-araw niyang binibisita ang maliit na punong sampaghita. Nang lumaki ang negosyo, nagpapadala siya ng tagapag-alaga. Ngunit ngayon niya naramdaman kung gaano niyang namiss ang katahimikan ng lugar. Pagdating niya, naroon pa rin ang puno. Mas malago, mas mabango, at mas buhay kesa dati. Ngunit sa paningin ni Lorna, ito pa rin ang dating halamang halos patay na kanyang diniligan noong siya ay halos wala ring pag-asa. Lumuhod siya sa lupa. Wala siyang pakialam kung madumihan ang damit niya. Hinawakan niya ang ugat ng puno at doon niya ibinuhos ang takot. "Amaris," pabulong niyang sabi. "Hindi ko po alam ang gagawin ko." Tumulo ang luha niya sa lupa. "Kung ako lang ang mawawalan, tatanggapin ko. Kung kailangan kong bumalik sa pagtitinda sa bilao, kaya ko. Pero ang mga taong naniniwala sa akin, ang mga byuda, mga bata, mga inang may pinapakain, madadamay sila. Ayokong masira ang pag-asa nila dahil sa kasinungalingan." Umihip ang malamig na hangin. Ang mga bulaklak ng puno ay kumislap. Mula sa liwanag, muling limitaw si Diwata Amaris. Mulit ngayon, mas seryoso ang mukha nito. "Lorna," sabi niya, "dumating na ang pagsubok na kinakatakutan ko." Napatingala si Lorna. "Alam niyo po?" Tumango ang Diwata. "Ang bango ng kabutihan ay laging kinaiinggitan ng pusong nabubuhay sa yabang. Ang si Celestina ay matagal nang yumaman sa panlalamang. Hindi niya kayang tanggapin na may umangat nang hindi tinatapakan ng iba." "Paano ko po mapapatunayan ng totoo?" tanong ni Lorna, nanginginig ang tinig. Itinaas ni Amaris ang kanyang kamay. Mula sa gitna ng palad nito, lumitaw ang isang anting-anting na hugis talulot ng sampagita. Maliit ito, ngulit kumikislap parang may liwanag sa loob. "Ito ang talulot ng katotohanan," sabi ng Diwata. "Kapag isinabit mo ito sa pintuan ng iyong pagawaan, ang sino mang pumasok na may dalang kasinungalingan at masamang hangarin ay hindi makakapagtatago. Lalabas ang bakas ng kanyang ginawa."
Kinuha ni Lorna ang anting-anting ng may pag-iingat. May kapalit po ba ito? Tanong niya. Malungkot na numiti si Amaris. Ang katotohanan ay may kapalit na sakit. Maaaring makita mo na hindi lang kalaban sa labas ang may kasalanan. Minsan, may taong malapit na nasilaw sa pera. Namlabmig si Lorna. Ayaw niyang isipin iyon. Mahal niya ang mga taong kasama niya. Pinagkakatiwalaan niya sila. Ngulit alam niyang hindi magsisinungaling si Amaris. Bago mawala si Diwata, hinawakan nito ang kanyang muka. Huwag mong hahayaang baguhin ka ng laban na ito. Manalo ka ng hindi nagiging katulad ng kalaban. Kinabukasan, muling binuksan ang pangunahing pagawaan para sa ikalawang inspeksyon. Dumating ang mga inspektor, ilang mamamayaga, abogado ni Lorna, mga kinuwatilan mula sa partner stores at ilang customer na gustong malaman ng totoo. Sa labas, may mga taong sumusuporta, ngunit may ilan ding nagdududa. Tahimik na isinabit ni Lorna ang talulot ng katotohanan sa itaas ng pintuan. Sa ordinaryong mata, isa lamang itong maliit na palamuti. Ngunit kay Lorna, kumikislap ito sa bawat pintig ng kanyang puso. Isa-isang pumasok ang mga tao. Walang nangyari sa mga inspektor. Walang nangyari sa mga matagal ng empleyado. Bahagyang nakahinga si Lorna. Ngunit nang pumasok ang dalawang lalaking nagpapakilalang concerned customers, biglang nagningning ang talulat. Napahinto si Lorna. Sa loob ng ilang segundo, ang mga kamay ng dalawang lalaki ay unti-unting nangitim, parang nabahiran ng uling. "Ano ito?" Sigaw ng isa habang pilit kinukuskus ang kamay. Nagkagulo ang lahat. Biglang bumukas ang bag ng isa kahit walang humahawak. Mula roon, nalaglag ang maliliit na bote ng ipinagbabawal na sangkap, peking labels at isang sobre ng pera. "Hindi amin yan!" Sigaw ng lalaki, ngunit lalo pang nangitim ang kamay niya. Ang talulot ay kumislap ng mas maliwanag. Sa takot, napaupo ang kasama niya at umamin. "Pinadala kami, binayaran kami para maglagay ng ebidensya." Natahimik ang buong pagawaan. "Sino ang nagbayad?" Tanong ng inspektor. Nanginginig ang lalaki. "Tauhan ni Doña Celestina Madrigal," sagot nito. Sa sandaling iyon, parang kumulog sa loob ng silid. Ang mga mamamayag ay agad nag-record. Ang mga customer ay nagtinginan. Ang mga empleyado ni Lorna ay napahawak sa isa't isa. Gulat at galit ang nararamdaman. Ngulit, hindi pa tapos ang talulot. Bigla itong nagpalabas ng liwanag na tumama sa isang empleyadong nakatayo sa likod. Si Nardo, dating warehouse assistant. Namutla ito. "Nardo," mahinang sabi ni Lorna, tila dinurog ang puso. Yumuko ang lalaki, nanginginig. "Ma'am, patawarin ninyo ako." Napaatras si Lorna. Si Nardo ay isa sa mga tinulungan niya noong walang trabaho. Siya ang nagpasok sa dalawang lalaki sa storage room isang gabi, kapalit ng pera para sa bisyo at utang. Napaiyak si Lorna, hindi lamang sa galit, kundi sa sakit. "Bakit, Nardo?" tanong niya. Basag ang boses. "Tinulungan kita. Pinagkatiwalaan kita." Napaluhod si Nardo. "Alam ko po, pero natakot ako. May utang ako. Sinabi nilang maliit lang yun. Hindi raw kayo tuluyang babagsak. Patawarin niya ako." Napapikit si Lorna. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing walang kapatawaran ang ginawa nito. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Amaris. Manalo ng hindi nagiging katulad ng kalaban. "Haharapin mo ang batas," sabi ni Lorna, nanginginig ngunit matatag ang tinig. "Hindi ko kayang baliwalain ang ginawa mo dahil maraming pamilyang muntik nang mawalan ng kabuhayan. Pero ipagdarasal ko pa rin na magbago ka." Napahagulgul si Nardo. Lumabas ang iba pang ebidensya, bank transfers, messages, recordings at testimonya. Sa harap ng publiko, bumagsak ang kasinungalingan. Ang mga dating nagduda ay nagsimulang humingi ng tawad. Ang mga empleyado ni Lorna ay nagyakapan at umiyak sa ginhawa. Si Mira ay tumakbo kay Lorna at mahigpit siyang niyakap. "Akala ko mawawala na ang lahat." Hikbi nito. Hinaplos ni Lorna ang buhok niya. "Hindi mawawala ang itinayo sa kabutihan, basta ipaglalaban natin ang totoo." Nang mabalitaan ni Doña Celestina ang nangyari,
Nagwala siya sa kanyang opisina. Ngulit wala nang silbi ang kanyang galit. Iniimbestigahan na siya. Umaatras na ang investors. Ang mga dating kaibigan niya sa negosyo ay unti-unting lumalayo. Ang pabangong minsan niyang ipinagmamalaki ay natabunan ng amoy ng kanyang sariling kasinungalingan. Sa unang pagkakataon, nalaman niya na may mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Tiwala, kabutihan, at katotohanang pinoprotektahan ng pusong hindi nakakalimot. Matapos ang malaking skandalo, mas lalong nakilala ang Amaris Flowers at ang mga produktong Amaris Bloom. Hindi lamang dahil sa bango ng produkto, kundi dahil sa kwento ng babaeng hindi gumanti ng kasamaan sa kasamaan. Maraming customer ang bumalik, mas marami pa kaysa dati. Ngunit ang unang ginawa ni Lorna ay hindi magdiwang. Tinipon niya lahat ng empleyado, trainees at mga taong umaasa sa kumpanya. Nakatayom siya sa harap nila. Hawak ang lumang bilaw na minsan niyang dinadala sa simbahan. Ang nangyari sa atin ay masakit, sabi. Malinaw ngunit may bigat ang tinig. May nagtaksil, may nanira, at may muntik ng sumira ng kabuhayan ng marami. Pero hindi ito dahilan para maging mapaghiganti tayo. Gagawin natin ang mas tama. Gagaling natin ang trabaho. Palalawakin natin ang tulong at sisiguraduhin nating wala nang madaling masisilaw sa pera dahil sa matinding pangangailangan. Tahimik ang lahat habang nakikinig. Marami ang umiiyak, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil alam nilang hindi sila iiwan ng babaeng tumulong sa kanila. Pinalawak ni Lorna ang bulaklak para sa buhay. Nagbukas siya ng training center sa iba't ibang probinsya. May programa para sa mga kabataang tumigil sa pag-aaral, para sa mga nanay na walang hanap buhay, para sa mga dating tindera, at maging sa mga taong nagkamali sa buhay, ngulit gustong magsimula muli. Hindi palaging madali ang pagtutulong. May pumalpak, may umabuso, may mga taong binitawan ng oportunidad. Ngunit natutuhan ni Lorna na ang pagtulong ay hindi laging malinis at magaan. Minsan masakit, minsan nakakapagod. Ngunit hindi iyon dahilan para isara ang puso. Si Aling Merced ay unti-unting gumaling. Hindi man bumalik ang dating lakas, masaya na itong nakaupo sa hardin ng headquarters na papalibutan ng sampagita. Minsan, pinapanood niya si Lorna habang kausap ang mga manggagawa na parang pamilya. "Anak," sabi niya isang hapon, "ang layo na ng narating mo." Umupo si Lorna sa tabi niya. "Pero parang kahapon lang po, naglalakad ako na bitbit ang bilao." Hinawakan ng ina ang kanyang kamay. "Kaya ka pinagpala dahil hindi mo itinapon ang alaala ng bilao." Sa bagong opisina ng Amaris Bloom, may isang silid na hindi ginawang marangya. Nandoon ang lumang bilao, ang unang mesa sa pwesto, ang unang bote ng perfume oil at larawan ng lumang pader sa likod ng simbahan. Tuwing may bagong trainee, dinadala sila roon ni Lorna. "Hindi ako nagsimula sa yaman," sabi niya sa kanila. "Nagsimula ako sa pagod, luha at isang maliit na halaman na pinili kong diligan kahit wala akong makukuha. Kaya huwag ninyong maliitin ang maliliit na kabutihan. Minsan doon nagsisimula ang pinakamalaking himala." Isang gabi, bumalik si Lorna sa lumang pader kung saan nagsimula ang lahat. Tahimik na ang paligid, sarado na ang simbahan. Ang buwan ay nakasabit sa madilim na langit at ang hangin ay may dalang bango ng sampagita. Lumuhod siya sa tabi ng puno at nagbuhos ng tubig sa ugat, gaya ng ginawa niya noon. "Amaris," bulong niya, "salamat po." Lumiwanag ang mga bulaklak at muling nagpakita ang diwata. Mas maaliwalas ang mukha nito ngayon, parang mas lumakas ang kanyang kapangyarihan dahil sa kabutihang kumalat mula kay Lorna. "Hindi ako ang nagpayaman sa iyo. Binigyan lang kita ng simula. Ikaw ang nagpatubo nito sa pamamagitan ng sipag at awa." Napangiti si Lorna habang lumuluha. "Pero kung hindi po dahil sa inyo, baka hindi ako nakaahon." Lumapit ang diwata at hinawakan ng kanyang kamay. "Kung hindi dahil sa puso mo, hindi rin sana gumising ang mahika. Tandaan mo, Lorna,
Ang tunay na diwata ay hindi lamang nasa kagubatan o bulaklak. Minsan, nasa taong marunong mag-alaga kahit siya mismo ay sugatan. Mula noon, patuloy na namulaklak ang lumang sampagita. Sinasabi ng mga deboto na tuwing gabi may banayadang liwanag sa tabi ng pader at may halimuyak na hindi maipaliwanag. May mga nalulungkot na pumupunta roon at gumagaan ng dibdib. May mga nawawalan ng pag-asa na nakakaamoy ng sampagita at muling lumalakas ang loob. At sa bawat bulaklak na bumubuka, parang inuulit ng hangin ang kwento ni Lorna. Ang dating mahirap na tindera na yumaman hindi dahil sa sakim na puso, kundi dahil marunong siyang dumamay sa pinakamaliit, pinakamahina at pinakadaling kalimutan. Sa huli, hindi ang kumpanya, pera o pabango ang naging pinakamalaking pamana ni Lorna. Ang tunay niyang pamana ay ang mga taong natutong bumangon dahil sa kanya. Ang mga kamay na dating nanginginig sa gutom ay natutong gumawa ng kabuhayan. Ang mga puso na dating sugatan ay natutong umasa. At ang mundo na dating mabigat at mapanghusga ay nagkaroon ng kaunting bango. Bango ng kabutihan, bango ng katotohanan, at bango ng pusong kailanmay hindi nakalimot sa pinanggalingan.